Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:36 aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bag-o nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahom nga palaaputol. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sang labing ulihi nga balita, mga istorya halin sa Iloilo, kag iban nga bahin sang rehiyon, mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning! Diri sa 585 kHz sa AM bands ang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Mayong aga Pilipinas, good morning liwat Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program. Karon nga adlaw sa Biyernes, ara na kita sa ika-14 nga adlaw sa bulan sang Agosto. Ay kita sa first half Kasig lang sang tiyempo dugay-dugay September 1 na. Pag September 1 na ganin aya, December na yung feeling sa pungsod Pilipinas. Medyo manami na nga aton siniya nga panahon compared sa naliligad nga mga inadlaw sa diin nga daw grabe gid ang bubuan na isang ulan. Hapon nag-init na kaga perti ka paang sa aton sini nga tiyempo. Hopefully wala na sang dako gid nga weather disturbance nga kita pag-aatubangon. Malayo ang mga bagyo, may low pressure area nga na monitor kahapon ang Pag-asa. Malayo ang tsansa nga magsulod sa PAR kag maghatag sang malain nga panahon direkta diri sa Western Visayas, pero ang localized thunderstorm ining hangin-hangin pagpanag-uob gulpiada nga pag-ulan. Ano na ni siya daw amo na ni siya ang new normal kon klima ang pag-istoryahan. Kaya santo sa projection nga kung tig-ululan gani o kung tingulan, halimbawa may La Nina kita, extreme heavy rainfall may mo ma-experiensyahan. Kag ang init naman, hindi may projection man nga maka-experience kita sa El Nino. Kung mag-init, grabe man grabe man ang temperature. Kaya muna ang pagbago sa aton sininga panahon tungod sang climate change, tungod sang unpredictable nga panyempo ta. Hindi malipod nga ang aton nga ikayong lawas, posible nga makompromiso gid. Kag kita prone sa ubo, trangkaso kag kun ano pa dira. Kung nag-ubog ka sa baha, di mga waterborne illnesses, bantogid ang leptospirosis. Ako sa imo nalipa. Drink more vitamins, rest, tulog kita sang temprano, magkaon sang nutritious food para makumbat naton ang aton nga immunity, mapasanyog tang aton sini nga ikayong lawas. Sa sini nga mga challenges sa panahon, malapor sila na ang nga pabag-o-bag-o. Kay gali na gumbang. Sa iban pang balita, ginahandaan sang syudad sang Iloilo ang pagpatawag sang Sinapol sa tanan nga mga sektor nga apektado sining manual load dropping kag pagdeklara sang NGCP sang red kag yellow alert status nga rason kun nga naga-experience kita sang rotational brownout. Ga-burnout man sa inyo da lugar?
Sa Banwa sang Pavia sa amon lugar daw kada gabi daw automatic na daw 3 consecutive nights na nga mag alas 7 na ganina or 6:30. Amo gina run out ginaya automatic. Yang ang ini nga pattern daw ano ito nagasigi-sigi siya part ini sang rotational brownout kag manual load dropping suno sa NGCP nga rason kung nga gina-rotate ang enerhiya. Mayara sing identify nga problema, na-identify nga problema ang kakulang sa supply sang enerhiya diri sa may Western Visayas o kon sa Visayas grid gidya sa pangkabilugan. Dako ang demand, gamay ang supply. Kay gali na kumba. Muna nga mga challenges subong ang ginapangatubang ti istoryahan na sa aton sini mga natungdan nga mga ahensya, LGUs para ma-address kung ano ang mahimo nga solusyon sa sina nga problema. Yari sa aton siniya nga linya si Sir Charlie Depra no sang pag-asa sa paghatag sa aton sang pinakaulihing lakat sang panahon. Good morning Sir Charlie. Sir Charlie, good morning. Sir Charlie? Sir Charlie, good morning. Ulo ang laway. Hindi Dahil lang gid kay kuwaon nato ng maayong koneksyon no sa aton siniya nga linya sa pag-asa. Sir Charlie, good morning. Kapag sa Rosmela 26. Sa atas punson, nagapit na sa Luzon, kantawa sa section sa Visayas. Kung sino nga sistema ng bayan sa antike, karang naglaw, magatang-gaba ang magalamin na kalangitan, yung mga scatter tumatagulan pagtulad ng buhok para sa southwest monsoon. Sabihin nga bayan sa Western Visayas, para naman maka-experience ng pati sa magalumong magalamin na kalangitan, may mga chances lang sa mga isolated mga pagulat at pangalap na nagaw. Makasarangan niya hangin, makasarangan tutod mamasok naman niya hangin, magaling na bagat na nakatungdan, magadalas ang makasarangan, tugtog mabasong na pagbalot sa kadagatan. Ang sa temperatura, nasa 25 to 33 sa degree centigrado, adlaw nagdutla ka na 5 kalita kay nasa kada, magaturo na sa 20 karon sa hapon. Ikaw man pinakauli nga lakas ng panahon, di ka rin sa ililin na pag-asa. Sir Charlie, wala kita sang low pressure nga na monitor sa PAR. As of now, 3 a.m. kayo na, meron kita sa katami isa kay nasa Buwasang PAR, nasa 1,970 km east of extreme northern Luzon. Nasa Mitienpio, wala man direkta kay Picto sa kanila ni Bayo sa Puson, sir. So ginalauman naton Sir Charlie ang daw mas maayong tiyempo this weekend compared sa mga naligad nga adlaw nga daw grabe gid ang inulan. Ayos na hindi ko rin provaton with the condition. Sa karon nga adlaw, compared natin sa mga naligat ng mga inadlaw, bukod sa karon na medyo nagdahinay na ang southwest monsoon ng habagat nga nagkapit diri sa aton sa may Western Visayas. Madamo salamat Sir Charlie sa time ginatag mo diri sa Radyo Pilipinas and good morning. Welcome, may nga sa lugar. Nabatian Sir Charlie Depra sa pag-asa. Tidaw humayo ayong lauman tang tiyempo compared sa mga nagliligad. Daw halos 5 ka adlaw hindi ka kabalo kung ano himuon mo. Panimuko ka lang sa imo nga puluyan sa naligad nga weekend. Grabe gid ang inulan. May buhawi pa nga nagaluntad dira sa may distrito sa Haro sa diin nga titidamo ka mga puluyan ang nagkalaguba. Kag may mga kauturan kita nga nag-evacuate. Wala gani bagyo, wala man sang storm signal, pero grabing halit niya. Imo ka gayon, mata ko galilibat. Ang imo nga supat, malapor sila. Natagaan naman sila gani isang ayuda no sa aton siniya nga Iloilo City Government parang iban sa ila makaamat-amat pamakal sang mga kinahanglanon sa ila nga mga puluyan, nagkalapalid nga mga atop. At kung ano pa dira mga dingding nila at least madisponera nila ti dasig man ang distribusyon sang bulig sa aton mga kauturan nga naapektuhan sining habagat nga gin-enhance na nagdigad sang bagyong Maymay. Malayo-layo si Maymay kag si Typhoon Luis. Pero ang ulan niya
nag-enhance ang habagat kag makusog nga hangin. Grabe ka kamadlos pa sa pila naton ka mga lugar diri sa mga baybayo naton sa Western Visayas. At mata ko gamula. Ayo na lang ni subong kay at least nakita ta si Haring Adlaw nga tinaghatag paglaom sa aton ng aton nga mga outdoor activities Ko inda. ma-pursue naton, no? Especially this coming weekend. Kay pila man ka adlaw nga ano mo suspend ang klase sa aton nga mga estudyante. Inday. At least subong back to normal kita. Balay. Ipalayag nato ang kabahin sa pagpahayag ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas spokesperson Joy Fantilaga Gursal sa sining plano sang city government nga magpatawag sang sinapol sa dason nga simana. Ipatawag ang more power, tanan nga mga power producer, sektor sang negosyo, ospital, mga eskwelahan, agud istoryahan, hasta san opening rotational burnout nga mabatyagan ta. Paano naton inihandaan? Ano ang epekto sini ang pierde nga igo niya sa negosyo naton? Ay. Kay gali na gumbang. Mayo gid nga mapreparahan, maistoryahan, kag maka-come up sang solusyon, status sang aton sini nga power supply para nga magiyahan man ang aton sini nga mga lokal nga panguluhan, mga lideresta, ang aton nga mga negosyante kung paano kung paano sila mag-adjust no sa sining sitwasyon karon kay ti wala ta kabalo kung nasa san uning manual dropping ni san o masustener, san o magdugang ang aton nga supply sang enerhiya kung magsigi-sigi ni anong epekto sini sa aton sini iya sa pangkabilugan. Pamatian ta si spokesperson Joy Fantilaga Gursal tagpamaba ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Masunod nga semana natalana nga sa pulon sa aton nga alkalde Mayor Isa Treñas ang mga nagkalain-lain nga mga sektor no kaangay sa aton nga mga business group, ang schools, hospital, mga health facilities, sa aton nga mga public markets, kay iban pa nga mga essential services para nga mabatian naton mismo kung paano ini nagaapekto sa ilang daily operations ang ining masami nga na-experiensyahan naton recently no nga rotational manual load dropping nga ginapatigayon sa nga More Electric and Power Corporation Santo Man sa abiso sa nga aton nga National Grid Corporation of the Philippines no. We understand nga ang NGCP naga-advise na sa more power sa manual load dropping kung hindi bastante o kung hindi sufficient ang aton sining supply versus sa aton nga demand para nga ma-maintain ang integrity kag ma-balance ang aton sining power system kung hindi enough bala ang aton sining supply i-compare naton sa aton sining demand. May mga power generators kita especially diri sa Visayas nga nag-force shutdown no. So busilingon ging kulang kita sang supply sang elektrisidad versus sa demand naton diri not only sa Iloilo City but sa bilog nga Visayas. That's why nga subong ma-experience naton ang mga yellow kag red alerts no sa aton sining power supply kag may mga MLD during peak hours no. So kita diri sa Iloilo City Government aside sa mga nagkalain-lain nga mga sectors nga ipatawag sa aton alkalde next week, ipatawag man niya ang More Electric and Power Corporation kag iban pa gid nga mga concerned electric power authorities para nga maintindihan naton no ang sitwasyon kag makapangita kita sa concrete solution no. And the mayor is ready to work with everyone concerned pero amo na gani siling naton nga kinahanglan naton sang solusyon kag dapat mapadasig ini no kay you know ang hindi man siya pwede nga do normal na lang sang parts ng aton nga pang-adlaw-adlaw nga pangabuhi ang
ang masami, no, maeksperiensyahan naton nga power interruption. Ang pangabay pagis sa aton nga alkalde, sa aton nga mga pumuluyo, nga continue naton ang aton nga pagkinot sa paggamit sa kuryente, especially sa mga oras nga mataas ang demand, sa aga na bala, mga 6 a.m. hasta 8 to 9, and then sa udto, and then sa gabi, no? So, mas mayo, no, kita mismo sa sulod sa panimalay naton, bulig man kita pinagi sa pagkinot sa paggamit sa aton sini nga elektrisidad. So, kinahanglan naton sa operations sang tanan, no, para nga mabuligan naton nga ma-manage ang aton nga sini nga power system. Nabatian si Joy Fantilaga Gorsal, no, spokesperson ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas, sa pangabay sang alkalde sa aton sini mga kauturan nga while nagaatubang kita sang krisis subong sa enerhiya, rason sang na-experiensyahan ta nga rotational brownout, kinot kita hindi ta mag-uyang sang kuryente. Hindi makatulog sang dugay. Hay Kay hasta subong do wala pa gid sang masiling naton nga dako nga solusyon ining problema naton sa kakulang sang enerhiya diri sa may Visayas. hay Ang aton nga Department of Energy nagatinguha no nga madugangan ang aton sini nga supply. May mga manug-open nga mga planta suno sa kay Secretary Sharon Garin sa nagligad sa aton nga interview. na ang May mga additional backup nga daw batteries nga iga-install sa pila ka mga probinsya diri sa may Visayas para nga ti maka-store sang dugang nga enerhiya. tatay. Ang isa man sa mga rason kung saan una daw naanad bala usually ang manual dropping, load dropping, ang shortage sang enerhiya nagakatabo na during hot seasons, no? Ara sa February, March, April, May. Kaya ara dang grabe nga init ang demand sang kuryente. Kung mainit ang panahon, grabe bisan sa balay mo lang gani. Gapa aircon ka na gani, di ka tulog kung wala ka aircon mo, pero ka pa ang katsimpo. Subong tungod sang aton sining climate change, kag sang aton man sining gina-experience nga pabag-bago sang tsimpo, di naga-init man, hindi nila matansyar bala ang need sang enerhiya sa subong mayara sing dako nga demand. Ti ang supply ta daw hindi gid sambot gid. Ang NGCP nga mo naga-distribute sang enerhiya sa bilog nga pungsod, ti ginakuha nila na, gina-rotate nila na, no, halimbawa kulang diri pila ka megawatts ang kulang sa Visayas, kuhaan nila na dito sa may Luzon or Mindanao para nga i-back up. Ti kung dito naman magdako ang demand sa Luzon or Mindanao, ti kita diri sa Visayas ginakulang kita. Ti ang tendency, ang aton nga mga electric cooperatives, Sa imo kagayon. nagapatigayon sang brownout. May schedule gani dio sa Ilico Tuneo, 7 hours brownout ni sa August 15. May mga na-schedule na subong nga mga rotational brownout sa inyo mga areas. Of course, diri sa Iloilo City, ang more power, may mga announcement man na sa ila sini nga page. Mas mayo niya sa dason simana mapungkuan kag mahangpan gid mapangitan sang solusyon kung anong maayo para nga indi gid dako ang mangin kahalitan sang sining nagaluntad nga na-experience naton nga rotational brownout diri sa may bahin sang Visayas, partikular sa Iloilo City, sa diin nga diri nahamtang ang mga madamo nga mga investment kag pagnegosyo. Hindi makatulog. Diri gid ya ang ang damo sang mga complaints, damo sang mga nagina-raise nga mga concern, no, ang nagkalain-lain nga sektor. Ti siyempre kung halimbawa ara ang mga hospitals dira, ang mga kauturan naton nga nagagamit bala sang mga aparatos sa ikaayong lawas nga kinahanglan i-connect mo sa kuryente, iangot mo sa kuryente, ti kung mag-brown out baw. Porsilana. Mga kauturan naton nga bedridden ang iba nara sila mga puluyan. Mga kasubong sina nga mga concerns, no? So, maayo gid ang tinutuyo sang sining sinapol kagkabay pa nga maka-come up sang solusyon, sang konkreto nga solusyon, ma-assess ang problema. Amo na ganing scientifically dapat i-identify mong problem, dayon istoryahan, kuwaon ang
ang mga ideas, solutions nga ginapropose sa nagkalain-lain nga sektor para nga maano naton dayon no, mapangitaan sang solusyon ang ini nga problema. Sa nagligad lawig-lawig gid dito sa may area sang Pavia from 8 p.m. hasta sa 2 a.m. Ti kon ka ginot sang tiyempo, ayawan kag pinanguyab. Inday sa imong pagkita. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:57 sa pagpangalagad sa programa Iloilo Morning. Wala na kita sang tiyempo diri sa aton siniyang pagpangalagad. Ang iban nga mga balita, bantayan nyo na lang sa aton siniyang Facebook page, Radyo Pilipinas Iloilo, Radyo Pilipinas Community Group. Good morning sa aton sinitanan-tanan nga mga nagaupod sa aton sining pagpangalagad. Subong aga diri sa aton siniyang programa sa Iloilo Morning. Ako nagid lamang inyo alagad ang inyo tagbalita, Janelle Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless. Iloilo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo